Ngayon, alam na natin ang petsa ng makasaysayang pagkikita ni Donald Trump at Vladimir Zelensky. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit ito makasaysayan. Mangyayari ito sa ika-28 ng Hulyo sa Washington. Si Zelensky at ang kanyang koponan ay pupunta kay Trump dahil nanghako ang mga Amerikano na maghahain ng ilan nilang sariling plano para tapusin ang digmaan. Pinag-usapan ang pagpapalakas ng depensang panghimpapawid ng Ukraine at lisensya sa paggawa ng Patriot na misil, ito ang mahalaga. Habang si Sergey Lavrov, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Russia, ay hayagang umaatake kay Donald Trump. Inaakusahan siya sa pagkabigo ng mga kasunduan sa Anchorage. Pinag-uusapan ang salitang patsana na natalakay natin sa nakaraang episode. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na hihintayin ng Moscow ang mga bagong panukala ng Estados Unidos. Si Trump sa ngayon ay nagpo-post ng video ng panayam kay Vladimir Zelensky sa sarili niyang social network na True Social. Ang panayam ay kinuha ni Laura Loomer, ang parehong MAGA vlogger na kamakailan lang ay tinawag na mga Nazi ang mga Ukrainian at nagsusulat ng mga column para sa Russia Today. Ngunit na yon ay hayagang nagsabi, at ito ay CP, hindi kaibigan ang Russia sa atin. Sa panayam na ito, inamin ni Zelensky na sa pribadong usapan ay sa wakas ay nagkaintindihan na sila ni Donald Trump at nagsimulang magtiwala ang huli sa Pangulo ng Ukraine at kinilala na si Vladimir Putin mismo ang ayaw tapusin ng digmaan. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung kailan at tungkol saan mag-uusap sina Zelensky at Trump. Ano ang nangyari kay Laura Loomer? Bakit siya naging kakampi natin? At ano ang sinabi ni Zelensky sa kanya tungkol sa pagbabaling punto sa relasyon nila ni Trump? Ano ang ikinuwento niya tungkol sa Soviet Union na maaaring maging muli ang Russia at bakit walang napapala ang Kremlin dito? O dito ay maikli ko lang ipapaalala na nanghako si Donald Trump na tatawagan si Vladimir Putin noong ika-8 ng Hulyo. Pero hindi niya ito tinawagan. Ako si Alexei Pichi Pechi. Bago natin talakayin ang paksa, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayo sa 300,000 subscribers, kaya malaking pasasalamat ko kung magsasubscribe kayo. Ngayon, masasabi na natin ito ng opisyal. Ang presidenteng Ukrainian na si Volodymyr Zelensky ay bibisita sa Washington para makipagkita kay Donald Trump at sa kanyang team. Sa pagkakataong ito, ibang-ibang atmosfera ng pagbisita kumpara sa mga naunang pagkikita ng dalawang lider. Ang paglalakbay ni Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos ng Amerika ay nakatakda sa Martes, ika-28 ng Hulyo. Ayon sa Reuters na sumipi sa isang opisyal ng White House, iniulat na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Magkikita sa Washington sa Martes sina Donald at Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Maya-maya, nilinaw ng suspilne na bukod sa pakikipag-usap kay Trump, dadalo rin si Zelensky sa seremonya ng pamamaalam kay Senador Lindsey Graham na namatay noong Hulyo 11 sa edad na 72 dahil sa komplikasyon ng sakit sa puso at ugat. Hindi bababasa. Ito ang opisyal na bersyon. Gaganapin ang libing ni Lindsey Graham sa Washington sa parehong araw, Hulyo 28. Narito si Farsu. Ayon sa ulat ng Ukrainian media, inaayos pa ang format ng pagpupulong dahil hindi ito simpleng formal na pagpupulong ni Zelensky at Trump. Mas seryoso ito! Noong Hulyo 22, nakausap na ni Zelensky sa telponyo sina Steven Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na kinatawa ni Trump. Sa panig ng Ukraine, lumahok sa pag-uusap na yon ang pinuno ng opisina ng Pangulo na si Kirill Budanov, ang unang deputy head ng opisina ng Pangulo na si Sergei Kislitsa at ang pangunahing negosyador. Ang negosyador mula sa Ukraine na si Rustem Umerov na malamang ay tuluyan ng lilipat sa Washington at doon ay magiging embahador ng Ukraine sa Washington. At kinabukasan pagkatapos ng pag-uusap na yon, noong ika-23 ng Hulyo, inanunsyo ni Zelensky sa isang press conference ang biyahe. At sinabi niya na ang panig ng Amerika ay magbabahagi doon sa Washington ng ilang mga ideya at plano para sa pagtigil ng digmaan na balak ding pag-usapan kasama ang mga Ruso. Ibig sabihin, opisyal na inanyayahan si Zelensky sa Washington ni Steven Witkoff, samantalang si Putin ay naghihintay pa rin ng tawag mula kay Donald Trump mula noong Hulyo 8. Mahalaga ring banggitin dito na nais munang talakayin ng mga Amerikano kasama ang Ukraine ang mga susunod na plano para sa pagtigil ng digmaan at pagkatapos lamang nito, ito pag-uusapan kasama ang mga Ruso.
Bilang pasilip sa susunod, ngayong araw ay inamin ni Peskov na sa Kremlin ay hinihintay nila ang mga balitang ito. Hinihintay nila kung kailan ipapaalam sa kanila kung ano ang napagdesisyunan ni Trump at Zelensky. Dapat ding isama ang sinabi ni Mark Rubio matapos makipagkita kay Sergey Lavrov sa Maynila na ayon sa kanya, hindi naging epektibo ang mga naunang plano at iskema para matigil ang digmaan. Hindi daw gumana dahil hindi sumuko ang Ukraine ayon sa kanya. Tumanggi ang Ukraine sa mga hindi kapakipakinabang na kondisyon at nabigo ang pag-asa ng Kremlin na pipilitin ni Trump ang Kyiv na tanggapin ang mga kondisyon ni Putin. Narito ang pangunahing paksa ng usapan ng Ukraine at Estados Unidos. Pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, lisensya para sa paggawa ng Patriot missiles at mga planong pangkapayapaan sa hinaharap. Sa mismong araw ng anunsyo ng pagbisita, lumabas ang balitang lalong nagpapatibay sa temang ito. Iminungkahi ng Poland na payuan ang Estados Unidos na lumika ng magkasanib na produksyon ng mga raketa para sa mga sistemang Patriot kasamang Ukraine at ilagay ito sa Poland. Siyempre, pwedeng sabihin dito na nakikisawsaw lang sila, pero wag na lang nating sabihin yon. Ibinahagi ito ng pangalawang pinuno ng Polish Ministry of Defense, Magdalena Sapkowiak-Czernetska, sa isang briefing. Ganito ang sinabi niya, at ito ay isang sipi. Iminungkahi namin na ito ay maging isang tatlong panig na kooperasyon. Ibig sabihin, Estados Unidos, Ukraine at pati na rin ang Poland. Tungkol ito sa pagprotekta sa produksyon para maisagawa ito sa ligtas na lugar. Sa totoo lang, malinaw ang lohika at malaking pakinabang ito para sa atin. Ang pabrika ng paggawa ng mga interceptor na Patriot sa teritoryo ng Poland ay isang pasilidad na protektado ng NATO kung saan siguradong hindi aabot ang mga misil ng Russia at hindi rin maglalakas loob ang mga Ruso na atakihin yon. Paalala lang, ipinangako ni Trump sa Ukraine ang karapatan sa paggawa ng Patriot noong Hulyo walo sa pampublikong bahagi ng pagpupulong nila ni Zelensky sa gilid ng NATO summit sa Ankara. Pero, totoo, noon pa man ay nagbabala ng Bloomberg na ang pagsisimula ng ganitong produksyon ay mangangailangan ng mahabang panahon at hindi agad-agad mapupunan ang nauubos na mga supply. Pero, gayon pa man, isa pa rin itong malaking tagumpay dahil sa ngayon, bukod sa Estados Unidos syempre, ang may lisensya lang para gumawa ng mga Patriot interceptor missiles ay ang Alemanya at Hapon. Dalawang bansa lang sa mundo, tapos naging pangatlo ang Ukraine. At sa konteksto ng pagbisita ni Vladimir Zelensky sa Estados Unidos at sa konteksto ng mga pag-uusapan doon, dapat banggitin ang kamanghamanghang pagbabago ng karamihan sa kilusang MAGA pabor sa Ukraina. Ang kilalang kinatawan ng kilusang MAGA na si Laura Loomer ay nasa Kyiv na yon. At ang kwento tungkol kay Laura Loomer ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita kung anong nangyayari sa mga pananaw sa kampo ni Trump. Sa kampo ni Trump, ika nga, noong Hulyo 23 ibinalita ni Laura Loomer sa social network na X na nakapanayam niya si Vladimir Zelensky sa Mariinsky Palace sa Kyiv. Sunod ay ang kanyang sinabi. Kakatapos ko lang kunan ng panayam si Pangulong Vladimir Zelensky sa Mariinsky Palace sa Ukraine. Walang bawal na paksa, hindi ako nagtimpi sa aking mga tanong. At totoo talaga ito. Direkta niyang tinanong si Zelensky kung may mga Nazi ba sa Ukraine. At nagtanong pa siya ng ilang kakaibang mga tanong. Halimbawa, tinanong niya kung totoo bang si Zelensky at si Emmanuel Macron ay gumamit ng droga gaya ng isinulat ng Russian propaganda. Oo, may mga kakaibang tanong pero mahalagang interview na ito para sa Ukraine. Ipaliwanag ko kung bakit. Pero una, sino ba si Laura Loomer at bakit malaking pangyayari na nandito siya ngayon sa Kyiv at kinakausap si Zelensky para sa interview? Si Laura Loomer ay isang ultra kanang Amerikanang vlogger na malapit kay Donald Trump at may napakalaking audience. At sa loob ng maraming taon, siya ang naging tagapagsalita ng mga Amerikanong isolationist na nagsasabing Amerika lang ang mahalaga at pwedeng balewalain ng buong mundo. Ayon, siya ang naging tagapagsalita ng mga Amerikanong isolationist na nais itigil ang suporta para sa Ukraine. Tinawag niya ng direkta ang mga Ukrainian na mga Nazi. Kinokritika niya si Zelensky at ang mga opisyal ng Ukraine. Nagsagawa siya ng mga hayagang kampanyang pang-impormasyon laban sa mga media ng Ukraine. Ipinakalat niya ang mga naratibong pang-propaganda ng Russia.
At simula noong 2021, nagsulat siya ng ilang kulum para sa Russia Today. Ibig sabihin ay direkta siyang nagtrabaho para sa pro-Kremlin na propagandistang channel. At dito, hayaan ninyong magbigay ako ng isang typical niyang pahayag mula sa mga nakaraang taon. Sa pahayag na ito, sa totoo lang, makikita na natin ang buong pananaw ni Laura Loomer noong mga nakaraang taon. Hindi tayo nakikipagdigma sa Russia. Kapag nakikita ko kung paano binabalewala ng mga politiko ang mga Amerikanong nagbabayad ng buwis na hirap na nga at ipinapadala ang $100 bilyong ng pera natin sa Ukraine, talaga namang nandidiri ako. Ganito si Laura Loomer bago magmayo ngayong taon. Pero pagkatapos, inimbitahan ng Ukraine ang kanyang editor sa Kyiv at Odessa. Dumating siya sa Kyiv at naranasan ng pambobomba ng mga Ruso. Nakita ni Laura Loomer ang totoong mga kuha niya mula sa Ukraine. Bigla siyang natauhan at nagtanong, paano ito nangyari? Paano nangyari na ang Russia na akala niya ay tagapagtanggol ng pananampalatayang Orthodox, basta-basta na lang winawasak ng mga missile ang buong mga lungsod na tinitirhan din ng kapwa Kristiyano pero nasa Ukraine lang? Sabi niya, ano ba tong nangyayari? Sandali lang. Sinabihan kami na may mga Nazi sa Ukraine na sila ay laban sa pananampalataya na ang mga Nazi na ito ay nasa Ukraine. Doon raw pinapatay ang mga pari, sinasara ang simbahan at ang Russia ay pupunta para ipagtanggol ang Orthodox na pananampalataya. Pero dito, lumalabas na hindi totoo. Basta na lang binubomba ng mga barbarong ito ang mga lungsod ng Ukraine. Pumapatay ng kapwa Kristiyano at ayaw tumigil. Nagulat siya nang batiin ng presidente ng Ukraine ng Estados Unidos sa Araw ng Kalayaan noong ika-4 ng Hulyo. Habang ipinadala ng Russia si Medvedev sa Iran para magpaalam sa Khomeini na ibig sabihin ay sa kaaway ng Estados Unidos ng Amerika. Sa huli, siya na mismo ang nagtungo sa Kyiv para malaman ang totoong sitwasyon. At mula mismo sa Kyiv, hayagang inamin ni Laura Loomer na ilang taon siyang naimpluwensyahan ng propaganda ng Russia. Ang pahayag niya ngayon, hindi natin kaibigan ang Russia. Ayon sa kanya, ang pagpunta niya sa Ukraine ang tumulong sa kanya na mapagtanto na ang ilang impormasyon na dati niyang pinaniniwalaan ay kasinungalingan pala. At sa totoo lang, isa sa mga unang pinuntahan ni Laura Loomer sa Kyiv ay ang Kyiv-Pechersk Lavra na inatake ng mga Ruso na di umano'y nagtatanggol sa pananampalatayang Orthodox. Sa Kyiv, may panayam si Loomer kay Zelensky. Ang mahalaga sa kwentong ito, ibinahagi ni Donald Trump ang bahagi ng panayam sa sarili niyang social network na True Social. Ayon kay Loomer, maganda ang reaksyon ng Amerikanong presidente sa kanilang pag-uusap. Dito ko lang idadagdag na si Laura Loomer ay isang super malapit na vlogger kay Donald Trump. Magkayakap sila palagi, marami silang mga event na magkasama at palaging nandoon siya malapit sa kanya. At may impormasyon pa nga na siya ay nakaimpluwensya sa ilang mga desisyon tungkol sa mga tauhan sa White House. Aminin ko rin para hindi tumaas ang mga inaasahan. Ang bagong pananaw ni Laura Loomer ay hindi pa ibig sabihin na magbabago na ang direksyon ng administrasyon ni Trump. Pero, kapag ang isang tao na taon nang nagpapalaganap ng mga pahayag ng Kremlin sa MAGA na audience, ay hayagang umaamin na niloko siya. Aba, malaking pagbabago ito sa grupong dati ay pinakakontra sa atin. Ibig sabihin, ang tagapagsalita ng MAGA movement ay umaamin na nagkamali at niloko siya. Talagang umaasa ako na magsisimula talagang magbago ang MAGA movement at ang pinakamahalaga, hindi nag-iisa si Laura Loomer sa bagay na ito. Isa pang MAGA vlogger. Isang vlogger na dati ay sumusuporta sa Russia, na yon ay bigla ring nagbago ng panig. Ayon kay Tim Pool, sumusuporta na siya ngayon sa tagumpay ng Ukraine at inamin niyang lumalaban ng bansa para sa pagiral nito laban sa isang malupit na diktador. Ipinahayag niya ang pag-asa na itutuloy ni Trump ang pagtulong sa Kyiv kahit dati ay hinihingi niyang wag magbigay ng kahit anong tulong sa Ukraine. At 2 taon lang ang nakalipas, tinawag pa nga ng mismong si Tim Pool ang Ukraine, ayon sa kanya, bilang pangunahing kaaway ng Estados Unidos ng Amerika at hiniling na itigil ang tulong militar. At kalaunan, lumabas na ang kumpanyang konektado sa kanya. Medyo nakakailang ito, ay tumatanggap pala ng pera mula sa Russia para magpalaganap ng mga pro-Kremlin na naratibo sa loob ng Estados Unidos ng Amerika. Pero sa kabuuan, ang trend ng pagbaliktad kahit ng mga pinaka-controversial na MAGA aktivista ay pabor sa atin. Ngayon, tungkol naman sa kung ano nga ba talaga ang sinabi ni Zelensky sa mismong panayam na iyon kay Laura Loomer,
Una sa lahat, ikinuwento niya ang tungkol sa puntong nagpabago sa relasyon nila ni Donald Trump. Ayon sa kanya, ang unang mahalagang sandali ay ang pagkikita nila sa Vatican doon mismo sa libing ni Papa Francisco. Binanggit ni Zelensky na noong mismong pagkikita na yon, silang dalawa lang ni Trump ang naiwan. Wala talagang kahit na sinong tagasalin o tagapayo, wala ni isa. Pagkatapos, naging positibo ang usapan nila. Pangalawa, at ito ang pangunahing punto na inihayag niya para sa mga Amerikano, ipinaliwanag ni Zelensky kung bakit direktang nakaapekto sa Estados Unidos ng Amerika ang digmaan sa Ukraine. CP. Sa tingin ko, ang Unyong Sobyet ang pinakamapanganib na kaaway para sa Estados Unidos. Kung muling magiging Unyong Sobyet ang Rusya, magkakaroon kayo ng China at Unyong Sobyet, ang pinakamalaking imperyo, ang pinakamalaking hukbo sa mundo, at sila ay talagang magiging mas malaki at mas malakas kaysa sa Estados Unidos. At magiging delikado na ito para sa inyo. Iyan ang uri ng argumento na epektibo sa audience ng MAGA. Hindi tungkol sa moral na tungkulin, hindi tungkol sa demokrasya, kundi tungkol sa interes ng Amerika. Sila mismo ay mga isolationist, sila ang sumisigaw ng Amerika higit sa lahat. Sige, sige. Pero ito ang mensahe para sa inyo. Kung hindi ninyo mapipigilan ng Rusya ngayon, makakakuha kayo ng alyansa ng Moscow at Beijing na mas magiging malakas pa kaysa sa Beijing. Которая будет сильнее вас. At yun lang, sa ganitong paraan, mismo nakipag-usap si Zelensky kay Trump nitong mga huling buwan. Itong bahagi ng panayam ay ipinost ni Trump sa social media. Napakahalaga nito. At sa ganitong sitwasyon, literal na nagwawala ang Kremlin, sobrang laki ng pagkakaiba. Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, na yon, ika-24 ng Hulyo, ay nagsabing maghihintay ang Russia ng mga bagong mungkahi mula Estados Unidos ukol sa pag-aayos ng digmaan. Sinabi ng propagandistang si Zarubin na, para bang, paano naman tayo? Russia, maghihintay pa ba tayo hanggang may maisip na bagong format sina Trump at Zelensky? Kung nabigo ang diwa ng Anchorage, ano tayo? Maghihintay na lang ba tayo? Russia tayo! Hindi natin dapat gawin yon. At dito, biglang sumagot si Peskov at sinabi niya, maghihintay tayo ng mga bagong alok, maghihintay tayo. Siyempre, dapat katanggap-tanggap muna ang mga yon para sa atin. Kasabay nito, inulit niya ang pagkabigo ng Kremlin sa Anchorage. Heto ang isang CP. Tapat si Pangulong Trump at tapat din ang kanyang mga negosyador sa kanilang hangaring talagang bumuo ng mga opsyon na katanggap-tanggap para sa lahat. Ang opsyon na iminungkahi niya ay tinanggap namin, ngunit hindi tinanggap ng mga Ukrainian. Hindi nila napilit ang mga Ukrainian na sinulsulan ng mga Europeo. Alam mo, sa tingin ko, maaari itong ituring na papuri sa pangkalahatan. Kahit mula pa sa bibig ng bulok na si Peskov, maaari itong ituring na papuri. Kahit si Trump ayon kay Peskov ay hindi nagtagumpay mapilit ang mga Ukrainian. At isa pa, sinabi ni Peskov ang isang bagay na dapat nating tandaan sa tingin ko. Ayon sa kanya, mayroong dualismo sa posisyon ng administrasyon ni Trump at balak itong samantalahin ng Moscow, CP. Ang ganitong dualismo sa posisyon ng administrasyon ni Trump ay dapat nating gamitin sa bahaging naayon sa ating mga interes. Ang kagustuhan nilang tumulong sa mapayapang pag-aayos ay tumutugma sa ating mga interes. Ibig sabihin, inaamin ng Kremlin na nais nitong gamitin ang mga alitan sa administrasyon ng Amerika. Maghihintay, maghihingi ng mga kondisyong kapakipakinabang sa kanila at aasa na, sa huli, ang Washington ay kusang bibigay o magpapakumbaba. Kasabay nito ngayong araw, inakusahan ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov si Trump sa paglabag sa mga pangunahing kasunduan at sinabi na kumilos ang Rusya ayon sa prinsipyo at ito ay isang sipi. Ang lalaki ay nagsabi at tumupad. Pero hindi tinupad ng Estados Unidos ang pangakong pilitin ang Ukraine. Ibig sabihin, sinabi ni Lavrov na hindi siga si Trump at hindi tumutupad sa salita niya. Ewan ko kung naiintindihan ng mga Amerikano. Itong asalkalye na wika ng mga Ruso, sa tingin ko malamang hindi nila ito naiintindihan kasi ito ay purong kulturang Ruso. Itong mga bastos, siga, bandido at tambay sa kanto, itong mga lalaking may salita ng lalaki, siraulo talaga. Hindi ko alam ang tamang tawag dito pero parang medyo nakakalimot sa lugar si Lavrov. Kapag lumalabas siya ng Russia, dapat niyang maintindihan na pumupunta siya sa sibilisadong mundo. Hindi na yon ang bansa niyang bastos. Doon, ibang wika na ang ginagamit ng mga tao. Ang ibig kong sabihin, hindi ito ibang wika sa usaping lingwistiko, kundi sa usaping kultural.
Doon, di nila gets ang lalaki nagsabi, ang lalaki tumupad. Doon, mayroong diplomasya, mga kasunduan, mga kontrata na pinipirmahan, pinagtitibay sa batas at niraratipika. Iyan ang international na wika, hindi yung ang lalaki nagsabi, ang lalaki tumupad. Ganyan lang magsalita ang mga bastos sa Rusya. Wala na ibang tao sa mundo ang nagsasalita ng ganoon. Kung ilalabas mo ang pagmumukha mo sa sibilisadong mundo, kailangan mong tanggapin ang mga patakaran nito. Kailangan mong maghilamos, magbihis ng maayos. Hindi yung ipapakita mo ang mukhang kabayo ni Lavrov, kundi magpakita ka ng matinong tao. Kung meron man kahit isa sa inyo, ganun dapat makipag-usap sa mundo. Hindi yung paraan na sinusubukan ninyong gawin. Pero ano pa nga ba ang dapat ikagulat? Pasensya na kung moralista ako. Pero ano pa bang dapat ikagulat kapag yung mga turistang Ruso, naalala ko, pumupunta sa Turkey o Egypt at sinasabi, Russian lang ang sasalitain ko. Gago, wala namang nakakaintindi. Sige, magsalita ka pa. Paglabas mo sa sibilisadong mundo, dapat mong sundin ang mga patakaran. Pasensya na, lumihis lang ako saglit. Tuloy natin. Para sa pressure kay Putin, dalawang paraan ang gamit ng Estados Unidos. Ang unang panukalang batas sa mga parusa na inihain ng yumaong senador na si Lindsey Graham ay nagtataas ng taripa hanggang 100% laban sa pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia. Ayon sa New York Times, sinabi ni Trump na aprobahan niya ang batas kung siya lang ang magdedesisyon sa mga parusang ito. Sinabi rin niya na maaaring palawakin pa ang dokumentong ito. Kasama dito ang mga parusa laban sa Iran at maaari itong maaprubahan pagsapit ng Agosto. Kapansin-pansin na kasabay ng mahalagang sandali para sa panukalang batas ang pagbisita ni Zelensky. Ang pangalawang instrumento ay sa atin naman, Ukrainyano. Inamina ni Trump na ang pag-atake sa mga refinerya ng langis ng Russia ay maaaring makatulong tapusin ang digmaan. Sabi niya, ganitong eskalasyon ang pwedeng magdulot ng kapayapaan. Ibig sabihin, sang-ayon talaga ang Amerikanong presidente sa ginagawa natin. Gabi-gabi nating sinusunog ang kanilang mga refinerya ng langis, mga bodega ng wild berries at mga pabrika ng militar. Ibig sabihin, ang tinatawag nating malayo ang parusa ay mas mabilis gumana kaysa sa anumang batas ng parusa sa Amerika. At ngayon, sinisiguro ni Zelensky na kasalukuyang gumagawa ang Ukraine ng mga drone na kayang umabot ng hanggang 10,000 kilometro para sunugin ang buong Russia. Sa puntong ito, sigurado akong pagtatawanan nito ng mga Ruso. Tipong, 10,000 kilometro, ano ba yung sinasabi ninyo? Paalala ko lang, nagtatawanan din ang mga mababagnis na Ruso noon hanggang sa nagsimulang sunugin ng mga Ukrainian drone ang mga pabrika nila na 3,000 kilometro ang layo. Hindi ko na nakikita ang malalakas nilang tawa ngayon, lalo na kapag nasusunog ang mga bodega ng wild berries sa buong Russia. Parang hindi na nakakatawa ngayon. Ngayon, tungkol naman sa kung bakit ang negosasyon ni Zelensky at Trump ay konektado rin sa konteksto ng Europa. Ngayong araw, may kolum si Simeon Charop ng RAND Corporation sa Financial Times. Dumating na ang digmaan sa puntong, dapat na magsimula ang tunay na negosasyon. Ito ang kanyang punto. Ang Ukraine ay nasa malakas na posisyon ngayon at dapat itong gamitin sa negosasyon. Sabi ni Charop, naramdaman ng Russia ang lakas ng Ukraine at posibleng mas handang magkompromiso sa tunay na negosasyon. Buod, sa ika-28 ng Hulyo, lilipad si Zelensky patungong Washington para makipagkita kay Donald Trump. Ito ay isang katotohanan na. Nasa mesa na ang planong Amerikano para tapusin ang digmaan, palakasin ang depensang panghimpapawid at mga lisensya para sa Patriot na gustong simulan ng Poland ang produksyon at iniaalok ang kanilang teritoryo bilang ligtas na lugar. Ngayon, ang Kremlin ay nagpapakitang sila ang inaagrabyado. Hayagang pinuna ni Sergey Lavrov si Trump sa hindi pagtupad sa mga pangako. Naghihintay si Peskov ng suhestiyon at sinabing plano niyang samantalahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa administrasyon ni Trump. Samantala, ang tiwala ni Trump ay unti-unting lumilipat sa ating panig. Ganoon na lang na nire-repost pa niya ang panayam kay Zelensky, sarili niyang makamaga na vlogger na kahapon lang ay nagsusulat pa ng mga kolum para sa Russia Today at ngayon ay sinasabi na hindi kaibigan ng Amerika ang Russia. Samantala, si Putin naman, paalala ko lang, ay patuloy na naghihintay mula pa noong 8 ng Hulyo kung kailan magaganap ang ipinangakong tawag sa telepono ni Donald Trump.
Dito ko natatapusin. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ng gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.